Manila Araneta Coliseum, puno ang bawat sulok. Ang mga tao ay nakatayo na kahit sa pasilyo. Ang ingay ay parang lindol na tumutunog sa buong Metro Manila. Ang buong Pilipinas ay nakatingin sa isang screen, sa mga bahay, sa mga kanto, sa mga plaza, sa mga mall. Kahit yung mga hindi fans ng boxing, nanonood ngayong gabi. Dahil ito ay hindi ordinary na laban, ito ay history in the making. Sa isang sulok ng ring, nakaupo ang lalaking tinawag na baddest man on the planet, si Mike Tyson. Ang mukha niya ay walang emosyon, ang mata niya ay parang walang buhay pero puno ng intensyon. Sa kabilang sulok, nakaupo ang ating sariling pambansang kamao, si Manny Pacquiao. Ang mukha niya ay kalmado pero determinado. Ang kamay niya ay nakaklasp na nalangin. Dalawang leyenda, isang ring, isang tanong na hindi kailanman nasagot sa buong kasaysayan ng suntukan. Sino ang totoong pinakamalakas na boksingero sa buong mundo? Ngayong gabi, hindi tayo maglalaro ng imagination lang. Hindi tayo magsasalita base sa pabor o base sa puso lang. Magsasalita tayo gamit ang siyensya, ang kasaysayan, ang mathematics at ang katotohanan na hindi maikakaila ng sinuman. Dahil ang laban na ito, kahit hindi nangyari sa realidad, ay may sagot na naghihintay sa atin. At ang sagot na iyan ay hindi basta opinyon ng isang tao. Ito ay baseado sa mga numero na hindi nagsisinungaling, sa physics na walang exemption, at sa realidad ng suntukan na walang makakapagbago kahit ano pang sabihin natin. Bago tayo magsimula sa journey na ito, gusto kong malaman kung nasaan ka ngayon nanonood o nagbabasa nito. Komento sa baba kung saang lungsod ka galing, Manila, Quezon City, Cebu, Davao, Iloilo, Baguio o kahit saan ka man sa Pilipinas o sa buong mundo. Dahil ang kwentong ito ay para sa lahat ng Pilipino na nangarap na makita ang labanan na ito. Para sa lahat ng boxing fans na nagdebate tungkol dito sa mga kanto, sa mga internet forums, sa social media. Ang tanong na paano kung naglaban sila ay hindi lamang simpleng tanong na tinatanong lang para may pag-usapan. Ito ay bahagi ng ating kultura bilang mga tagahanga ng boxing. Tayo ang bansang nag-produce ng pinakamahusay na boksingero sa kasaysayan, si Manny Pacquiao. At tayo rin ang bansang nag-idolo, nagrespeto at nag-acknowledge sa pinakamalakas na heavyweight na nakita ng mundo, si Mike Tyson. Kaya ngayong gabi, wala tayong tatanggapin na katanungan na walang sagot. Lahat ng detalye, lahat ng numero, lahat ng ebidensya, lahat ng historical records, ilalantad natin ngayong gabi na parang crime investigation. Handa ka na ba? Dahil ang katotohanan na inyong mababasa ay mas complicated, mas fascinating at mas shocking kaysa sa inyo inaasahan. Maghanda ka dahil ito ay magiging pinakamahabang analysis na mababasa mo tungkol sa labanan na hindi nangyari. Simulan na natin ang journey. Noong 1986, sa isang lugar na hindi mo inaasahang maglalabas ng kampiyon, isang bagay na imposible ang nangyari. Sa Brooklyn, New York, sa mga kalye na puno ng krimen, drugs at violence, may lumalaking bata na ang pangalan ay Michael Gerard Tyson. Ang childhood ni Mike ay hindi fairy tale. Walang happy moments. Ang tatay niya ay umalis ng maaga. Ang nanay niya ay addict. Ang kapatid niya ay pumasok sa wrong crowd. Si Mike mismo sa edad na 10 taong gulang ay nag-start na ng petty crimes. Nagnakaw siya, nakipag-away siya. Pumasok siya sa juvenile detention. Ang buhay niya ay walang direksyon. Ang future niya ay mukhang puro kulungan lang. Pero sa loob ng detention facility na yon, may nakilala siyang tao na magbabago ng buhay niya. Si Bobby Stewart, isang counselor at dating boxer. Nakita ni Bobby ang rage ni Mike. Nakita niya ang aggression. Pero nakita rin niya ang potential. Kaya dinala niya si Mike kay Cus D'Amato. Si Cus ay legendary boxing trainer na nag-produce na ng champions before. Pero nag-retire na siya. Hindi na siya nag-T-train. Pero nung nakita niya si Mike Tyson, nung nakita niya kung paano gumalaw ang batang yon, kung paano sumuntok ang batang yon, may sinabi si Cus na naging prophecy. This boy will be the youngest heavyweight champion in history. At tama siya. Pero hindi yun nangyari ng overnight. Ang ginawa ni Cus, binago niya ang buhay ni Mike completely.
Naging foster father niya si Cass. Tinuruan niya si Mike ng discipline, tinuruan niya ng respect, tinuruan niya ng focus. At higit sa lahat, tinuruan niya si Mike ng peekaboo style, ang style na gagawing unstoppable si Tyson. Araw-araw, 6 hours of training. Walang pahinga, walang excuse. Conditioning, technique, sparring, film study, lahat yan ginawa nila. At habang lumalaki si Mike, habang tumatanda siya from 13 to 14 to 15 years old, nakikita na ni Cass ang transformation. Hindi na ito yung bata na puro galit lang. Ito ay naging warrior na may purpose. At nung umabot si Mike sa edad na 18, professional na siya. First fight niya, first round knockout. Second fight, first round knockout din. Pattern na yan. Isa-isa ang kalaban ni Mike ay bumabagsak. Hindi nila kinakaya ang power. Hindi nila kinakaya ang speed. Hindi nila kinakaya ang pressure. At sa edad na 20, November 22, 1986, nangyari ang prophecy ni Cass. Si Mike Tyson ay naging youngest heavyweight champion sa kasaysayan nung tinalo niya si Trevor Berbick sa second round. Ang boxing world ay nag-shock. Paano nangyari yon? Ang heavyweight division ay puno ng malalaking tao, mga 6'4", 6'5" na kalaban. Pero si Tyson, 5'10" lang, ay dinomina silang lahat. Ang secret ay hindi size. Ang secret ay violence. Controlled violence. Methodical violence. Scientific violence. Ang bawat suntok ni Tyson ay calculated. Walang wasted movement. Lahat ng energy ay napupunta sa target. At yung target ay hindi lang torso o mukha. Yung target ay consciousness. Yung goal ni Tyson ay hindi manalo by points. Yung goal niya ay i-shut down yung system ng kalaban at ginagawa niya yon consistently. Noong 1987 to 1989, si Tyson ay naging undisputed champion. Lahat ng major belts, WBC, WBA, IBF, nasa kanya. Walang makapagsalita ng kontra. Walang makapagsabi na may mas magaling pa. Ang heavyweight division ay naging kingdom ni Tyson at siya ang hari na walang nakaka-question. Pero sa kabilang dako ng mundo, sa isang lugar na mas mahirap pa kaysa Brooklyn, may lumalaking bata na walang alam sa mundo ng Mike Tyson. Sa General Santos City, Philippines, sa isang bahay na gawa sa yero at kahoy, may pamilyang naghihirap na ang pangalan ay Pacquiao. Si Manny Pacquiao, ipinanganak noong December 17, 1978, ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng comfort. Ang pamilya nila ay walang permanenteng trabaho. Ang nanay niya ay nag-aalaga ng mga bata ng ibang tao para lang may makain. Ang tatay niya ay gambler na hindi consistent ang sahod. Kaya si Manny sa edad na 2 anyos nag-decide na magtrabaho. Nagbenta siya ng pandesal sa umaga. Nag-help siya sa construction sites. Ginawa niya lahat ng pwedeng gawin para lang may maitulong sa pamilya. Pero ang tunay na passion ni Manny ay hindi pera. Ang tunay na passion niya ay suntukan. Nakita niya sa TV one time si Flash Elord, legendary Filipino boxer. At habang nanonood si Manny, may nag-click sa utak niya. Pwede pala tayong lumaban sa world stage. Pwede pala tayong maging kampiyon. Kaya kahit walang formal training, kahit walang proper equipment, nag-start si Manny na mag-practice. Gumawa siya ng sariling punching bag gamit ang luma niyang damit na pinalaman ng buhangin. Nag-shadowbox siya sa gabi after ng trabaho. Nag-spar siya sa mga kaibigan niya sa bakuran. Walang coach, walang gym, walang proper guidance. Pero ang determinasyon ni Manny ay hindi normal. At nung umabot siya sa edad na 16, nag-decide siyang pumunta ng Manila para subukan ang boxing professionally. Umalis siya ng General Santos na walang pera, sumakay siya ng bus na third class. Pagdating niya sa Manila, natulog siya sa kalye. Walang bahay, walang kakilala, walang koneksyon. Pero may isang bagay siya na hindi mawawala, yung pangarap na maging kampiyon. At habang si Mike Tyson ay nasa peak ng kanyang career sa Amerika, si Manny Pacquiao ay nagsisimula pa lang sa Pilipinas, lumalaban sa mga small venues, kumikita ng 300 pesos per fight, walang siguradong kinabukasan. Dalawang mundong totally different, dalawang journey na hindi magkakasalubong. Pero pareho silang may something in common, yung hunger, yung gutom na literal at figurative, yung drive na mag-succeed kahit ano pang mangyari. At yung drive na yan ang magiging foundation ng kanilang legacy.
Fast forward to 2008. Ang mundo ng boxing ay nag-evolve na. Ang era ng intimidation ay natapos na. Ang bagong era ay era ng science, strategy at skill. At sa gitna ng bagong era na ito, may isang Pilipino na hindi lang nanalong kampiyon. Naging leyenda siya na walang comparison. Si Manny Pacquiao ay naging first boxer sa buong kasaysayan ng professional boxing na nanalo ng world title sa 8 different weight classes. Basahin mo ulit yan para maintindihan mo ang magnitude. 8 different weight classes. Hindi ito basta achievement na nangyari dahil swerte. Ito ay result ng years of dedication, scientific training, proper nutrition, at most importantly, genetic gifts na rare. Ang record na ito ay documented officially ng World Boxing Council, World Boxing Association, International Boxing Federation, at World Boxing Organization. Lahat ng major sanctioning bodies ay nag-acknowledge. Ito ay hindi kwentong barbero. Ito ay hindi urban legend. Ito ay certified historical fact na nakarecord sa lahat ng boxing archives sa buong mundo. Pero ang tanong na hindi nauunawaan ng karamihan, paano nangyari yon? Dahil ang katawan ng tao ay may biological limitations. Hindi ka basta-basta makakapaglipat ng weight category ng walang consequences. Kapag tumaas ang timbang mo, from flyweight to super featherweight to welterweight to super welterweight, tumataas din ang size ng kalaban mo exponentially. Tumataas ang reach nila ng ilang inches, tumataas ang power nila ng significant margin, tumataas ang durability nila. Pero si Pacquiao, habang tumataas ang kanyang weight class, tumataas din ang kanyang dominance. Paano? Dahil ang ginawa niya ay hindi simpleng pagtaas ng timbang. Ang ginawa niya ay scientific weight management combined with technique evolution. Ang team niya led by Freddie Roach ay nagdevelop ng specific training programs para sa bawat weight class. Nung lumipat siya from lightweight to welterweight, hindi lang siya nag-gain ng muscle mass. Nag-adjust din siya ng footwork, nag-modify siya ng punching angles, nag-improve siya ng defense. Kaya nung humarap siya kina Oscar de la Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto, Antonio Margarito, lahat ng big names na naturally mas malalaki sa kanya, hindi siya nag-struggle, dinomina niya sila. Pinatunayang ang size ay hindi absolute advantage. Ang speed, timing at technique ay pwedeng mag-neutralize ng size advantage. At dun nag-start mag-wonder ang mga boxing fans. Kung kaya niyang talunin ang mga mas malalaki sa kanya sa welterweight, kaya si Tyson na heavyweight. Ang tanong na yan ay viral, nag-spread sa internet, nag-trending sa social media, millions of debates, thousands of articles, hundreds of videos, lahat ay nag-speculate. Pero walang definite answer. Kaya ngayon, dito natin hahanapin ang sagot using science and logic. Tingnan natin ang mga numero na official at verified. Si Mike Tyson, sa kanyang absolute prime noong 1988 to 1989, ay tumatayo ng exact measurement na 1 meter and 78 centimeters based sa official records ng boxing commissions. Ang wingspan niya o reach niya ay 1 meter and 80 centimeters na measured mula sa tip ng left hand hanggang tip ng right hand kapag naka-extend ang arms niya. Ang timbang niya kapag lumalaban, depende sa specific fight, ay ranging from 97 kilograms to 100 kilograms. Ito ay heavyweight category na ang minimum requirement ay 90.7 kilograms. Ang base niya ay orthodox, meaning ang left foot niya ay naka-forward, right foot naka-back, left hand ay jab, right hand ay power. Ang professional record niya throughout his entire career ay 50 wins, 6 losses. Sa 50 wins na yan, 44 ay by knockout. Ibig sabihin, 88% ng panalo niya ay hindi umabot sa decision. Ang kalaban niya ay bumabagsak bago matapos ang scheduled rounds. Ang knockout ratio na yan ay one of the highest sa heavyweight division. At ang average round ng knockout niya based sa statistical analysis ay round 3. Meaning, karamihan ng kalaban niya ay natatalo before round 4 pa. Ito ay indicator ng overwhelming power at aggressive style. Hindi siya tipong boxer na nag-aantay. Hindi siya tipong nag-o-observe muna ng 12 rounds. Ang strategy niya ay simple. Papasok agad, wasak agad, uwi agad. Walang prolonged chess match.
Walang tactical waiting game, pure aggression from opening bell. Si Manny Pacquiao naman sa kanyang absolute prime from 2008 to 2011 ay tumatayo ng exact measurement na 1 meter and 66 centimeters based sa official records. Ang wingspan niya ay 1 meter and 70 centimeters na significantly shorter compared kay Tyson. Ang timbang niya kapag lumalaban sa welterweight division, where he spent most of his peak years, ay ranging from 63 kilograms to 66 kilograms. Ito ay welterweight category na ang limit ay 66.7 kilograms. Ang base niya ay southpaw, meaning ang right foot niya ay naka-forward, left foot naka-back, right hand ay jab, left hand ay power. Ang stance na to ay opposite ng karamihan kaya nag-create ng problems sa orthodox fighters. Ang professional record niya throughout his entire career ay 62 wins, 8 losses, 3 draws. Sa 62 wins na yan, 39 ay by knockout. Ang knockout ratio niya ay lower compared kay Tyson, pero still impressive, considering na lumalaban siya laban sa naturally bigger opponents in higher weight classes. Ang defining characteristic ni Pacquiao ay hindi lang ang knockout power. Ang defining characteristic niya ay speed and volume. Ang punch output niya per round ay averaging 70 to 90 punches, which is extremely high. Karamihan ng boxers ay 30 to 50 punches lang per round. Pero si Pacquiao dahil sa exceptional hand speed and cardio ay nakakapag-throw ng almost double yung normal output. At ang accuracy niya ay hindi bumababa despite ng high volume. Ito ay rare combination. Dahil usually, pag mabilis ka, less accurate ka. Pag marami kang punches, less power ka. Pero si Pacquiao mabilis, marami, at may power pa rin. Ito ang dahilan kung bakit siya considered na all-time great. Ang difference sa physical attributes nila ay hindi biro. Ang height difference ay 12 centimeters. Mukhang hindi malaki pero sa boxing, every centimeter counts. Ang reach difference ay 10 centimeters na nangangahulugan na si Tyson ay may advantage sa distance. Pwede niya unahin si Pacquiao bago pa nito ma-reach si Tyson. Pero ang pinakamalaking difference ay weight. Ang weight difference ay 34 to 37 kilograms. Tingnan mo yan. Yan ay equivalent sa weight ng average na bata na 7 to 8 years old. Imagine mo na si Tyson ay may dalang ekstrang bata sa katawan niya compared kay Pacquiao. At ang extra weight na yan ay hindi taba. Hindi yan mantika na walang function. Yan ay pure muscle, bone density, structural mass. Yan ang dahilan kung bakit may weight classes sa professional boxing. Dahil ang weight difference na yan ay directly proportional sa punching power, durability, at ability to absorb damage. Ito ay basic physics na hindi pwedeng i-argue. Force is equal to mass times acceleration. Even kung mas mabilis si Pacquiao, kung ang mass ni Tyson ay 37 kilos heavier, ang resulting force ng punch niya ay significantly higher. Ito ay elementary science na tinuro sa physics class. Walang debate dito. Walang exception. Ang laws of physics ay universal. Hindi ito nagbe-base sa preference. Hindi ito nagbe-base sa favoritism. Ito ay objective truth. Pero ang tanong na hindi nauunawaan ng karamihan, bakit hindi lang mag-adjust ng weight? Bakit hindi si Tyson mag-lose ng weight or si Pacquiao mag-gain ng weight para mag-meet sila sa middle? Ang sagot ay ito, hindi ganun kadali. Ang body composition ng tao ay may natural set point. Si Tyson, even kung mag-diet siya ng extreme, ang lowest na kaya niyang maabot ay mga 85 kilos and even at that weight, mawawala na ang power niya, mawawala na ang explosiveness niya, makompromise na ang health niya. Si Pacquiao naman, kahit mag-gain siya ng muscle mass through intense weight training and diet, ang maximum na kaya niyang maabot na healthy ay mga 75 kilos. At even sa weight na yan, mawawala na rin ang speed niya. Yung footwork niya ay mag-slow down. Yung cardio niya ay mag-suffer, kaya ang realistic scenario ng laban na to ay walang fair meeting point, walang middle ground na pareho silang optimal. Kaya kung pipiliin mo, either si Tyson ang mag-sacrifice at bababa ng weight, or si Pacquiao ang mag-sacrifice at tataas ng weight, or walang adjustment at lalaban sila sa current weights nila na may malaking disadvantage si Pacquiao. At sa tatlong options na yan, lahat ay problematic. Lahat ay may unfair elements,
Kaya ang laban na to, in practical terms, ay impossible in a fair and balanced way. Pero para sa sakin ng analysis, i-assume natin na both fighters ay nasa kanilang natural optimal weight. Si Tyson ay 98 kilos, si Pacquiao ay 65 kilos. Ang katawan ni Mike Tyson ay hindi ordinary heavyweight. Maraming heavyweight na malalaki physically, pero si Tyson ay structurally different. Ang neck niya ay sobrang kapal. Measured at around 44 centimeters in circumference, yan ay one of the thickest necks sa boxing history. Bakit importante ang neck thickness? Dahil ang neck ay absorber ng impact na papunta sa brain. Kapag tinamaan ka sa jaw or sa temple, ang force ay nagtitransfer sa brain through the neck. Kung thick ang neck mo, ang muscles and tendons dun ay nag-absorb ng part of the impact, reducing yung shock na nagtitransfer sa brain. Yan ang reason kung bakit si Tyson ay rarely na nagwobbly kahit tatamaan siya ng solid punches. Ang neck niya ay parang suspension system ng sasakyan na nag-absorb ng shock. Ang torso niya naman ay compact pero explosive. Ang chest measurement niya ay 107 centimeters. Ang waist niya ay 76 centimeters. Yan ay ideal ratio para sa power generation. Ang wide chest ay nangangahulugan ng large lung capacity at strong core muscles. Ang narrow waist ay nangangahulugan ng efficient rotation ng hips. Kaya kapag sumusuntok si Tyson, ang buong upper body niya ay nag-rotate as one unit, maximizing yung torque. Ang legs niya naman ay parang springs na naka-install sa solid foundation. Ang thighs niya ay sobrang developed, measuring around 62 centimeters in circumference. Bakit importante ang leg development? Dahil sa boxing, power comes from the ground up. Ang sequence ng power generation ay 1. Paa mo ay nag-push sa lupa. 2. Yung force ay umaahon sa legs. 3. Dumadaan sa hips. 4. Nag-transfer sa torso. 5. Dumadaan sa shoulders. 6. Explode sa arms. Kapag mahina ang legs mo, ang chain na yan ay nagbi-break. Pero si Tyson, ang legs niya ay super strong kaya ang power na nag-generate siya ay full body power, hindi lang arm power. At yung power na yan, kapag nag-connect sa target, ay devastating. Documented ang knockout power ni Tyson through video analysis. May studies na nag-measure ng estimated force ng punches niya using high-speed cameras and motion analysis software. Ang result ay ranging from around 1,178 pounds of force to 1,800 pounds of force per square inch, depende sa type ng punch. Yan ay equivalent to being hit by a sledgehammer. Ang human skull ay may fracture threshold na around 1,100 pounds per square inch. Ibig sabihin, ang punches ni Tyson ay exceeding the threshold needed para mag-cause ng serious damage, kaya hindi nakakagulat na ang karamihan ng kalaban niya ay nag-shutdown pagkatapos tamaan ng clean shot. Si Manny Pacquiao naman, ang katawan niya ay totally different build. Ang neck niya ay significantly thinner, measuring around 38 centimeters in circumference. Ito ay 6 centimeters less compared kay Tyson. Ang difference na yan ay malaki sa terms ng shock absorption capability. Pero ang advantage ni Pacquiao ay hindi sa thickness, kundi sa flexibility and speed of the neck movement. Ang neck niya ay extremely mobile, kaya kahit mabilis ang punch ng kalaban, kaya niyang islip or i-roll. Ang torso niya ay leaner, chest measurement around 96 centimeters, waist around 68 centimeters. Mas maliit compared kay Tyson, pero optimized for speed and endurance rather than pure power. Ang lungs niya ay highly efficient, with exceptional VO2 max levels. VO2 max ay measurement ng maximum amount of oxygen na kaya ng katawan mo na gamitin during exercise. Average na tao ay around 35 to 40 milliliters per kilogram per minute. Professional athletes ay around 50 to 60. Si Pacquiao, based sa testing done by his conditioning team, ay measuring around 70 to 75, which is elite-level endurance athlete category. Yan ang reason kung bakit kaya niyang mag-maintain ng high intensity for 12 rounds. Ang legs niya naman ay hindi ganun kalaki compared kay Tyson, thigh measurement around 52 centimeters, pero ang leg muscles niya ay optimized for speed and agility. Ang leg muscles ay may two types of muscle fibers, slow twitch and fast twitch. Slow twitch ay for endurance, fast twitch ay for explosive movements.
Si Pacquiao ay may higher ratio ng fast-twitch fibers, kaya ang footwork niya ay extremely quick. Pwede siyang mag-change direction in split seconds. Pwede siyang mag-explode forward or backward na parang spring. At ang footwork na yan ay integral part ng kanyang fighting style. Dahil ang offense niya ay hindi static. Ang offense niya ay in-motion offense. Sumusuntok siya habang gumagalaw, which is technically very difficult. Karamihan ng boxers kailangan nilang magtayo ng firm base muna bago makagawa ng power punch. Pero si Pacquiao, kahit mid-stride, may knockout power pa rin. Paano? Dahil ang power niya ay hindi purely dependent sa weight transfer. Ang power niya ay coming from acceleration and timing. Ang fist niya ay may extremely high velocity, measuring around 25 miles per hour based sa speed tracking studies. Yan ay faster than average boxer na around 20 miles per hour. At ang velocity na yan, combined with perfect timing na tatama exactly sa chin or temple ng kalaban, ay creating enough force para mag-cause ng knockout kahit mas maliit siya physically. Ang technical style ni Tyson at Pacquiao ay parang night and day. Si Mike Tyson ay trained under Cus D'Amato using ang legendary peekaboo style. Ano ba ang peekaboo? Ito ay defensive style na naging offensive weapon. Ang basic principle ay ito, both hands mo ay naka-high guard, covering your face and head. Ang elbows mo ay nakatight sa body, protecting yung torso. Ang stance mo ay slightly crouched, lowering yung center of gravity. At ang pinaka-critical na element, ang ulo mo ay constantly moving. Left, right, up, down, walang tigil ang movement. Bakit? Dahil ang moving target ay mas mahirap tamaan. Ang human eye and brain ay may delay sa processing ng visual information. Kapag nakita ng mata mo ang target, ang brain mo ay nag-calculate kung saan magpi-punch. Pero yung calculation na yan ay based sa current position ng target. Pero kung yung target ay moving, by the time na dumating ang punch mo, wala na dun yung target. Kaya ang strategy ni Tyson ay simple. Make yourself difficult to hit, then explode forward kapag nakita mo ang opening. Ang peekaboo ay hindi purely defensive lang. Ang design nito ay para mag-create ng opportunities for offense. Habang gumagalaw ang ulo mo, hinahanap mo ang pattern ng kalaban. Hinahanap mo kung kailan siya nag-down ng guard, kung kailan siya nag-overextend ng punch. At kapag nakita mo yung moment na yan, dun ka papasok. Ang entry ni Tyson ay explosive. Mula sa mid-range, biglang papasok siya sa close range using bob and weave movement. Ang bob and weave ay parang zigzag motion na papunta sa loob. Hindi straight line, hindi predictable. At pagdating niya sa close range, dun niya lalabas ang combinations. Uppercut sa body, hook sa liver, uppercut sa chin. 3 punches lang pero lahat ay may knockout potential. Ang timing ng combinations niya ay perfect. Walang gap sa pagitan ng punches. Parang machine gun ang dating. At ang power ng bawat punch ay full power, walang holding back. Yan ang philosophy ni Cus D'Amato. Every punch must be thrown with bad intentions. Hindi ka sumusuntok para lang tumama. Sumusuntok ka para sirain ang kalaban. Ang psychological aspect ng peekaboo style ay equally important. Imagine mo nasa ring ka, tapos yung kalaban mo ay naka-crouch, naka-high guard, at ang ulo niya ay parang pendulum na left-right, left-right. Hindi mo alam kung saan ka mag-aim. Tapos biglang mawawala siya sa harap mo, tapos nasa loob na siya, tapos sumusuntok na siya sa body mo, sa mukha mo. Ang experience na yan ay terrifying. Maraming kalaban ni Tyson ang nag-freeze dahil sa style na yan. Ang brain nila ay nag-overload trying to process kung paano siya dedepensahan. At habang nag-overload ang brain, dun pumapasok ang mga suntok. Kaya ang peekaboo ay hindi lang technical system. Ito ay psychological warfare system din. Si Manny Pacquiao naman ay trained under Freddie Roach at ang style nila ay completely opposite ng peekaboo. Ang style ni Pacquiao ay offensive blitzkrieg style. Walang defensive crouch. Walang high guard na protective. Ang stance niya ay open, aggressive, parang nag-i-invite ng laban. Pero don't be fooled. Ang defense niya ay hindi sa blocking. Ang defense niya ay sa movement. Si Pacquiao ay southpaw at ang southpaw stance ay natural disadvantage sa karamihan ng fighters dahil hindi sila sanay.
Ang orthodox fighter ay sanay lumaban ng orthodox versus orthodox. Pero pag southpaw ang kalaban, ang angles ay nag-change. Ang usual defensive movements ay hindi effective. Ang usual offensive patterns ay hindi nag-connect properly. Kaya ang southpaw stance mismo ay already giving Pacquiao an advantage. Pero hindi lang yun ang weapon niya. Ang primary weapon ni Pacquiao ay footwork combined with hand speed. Ang footwork niya ay hindi typical boxer footwork. Ang typical boxer ay gumagalaw in controlled steps, maintaining balance at all times. Si Pacquiao, gumagalaw siya in explosive bursts. Mula sa stationary position, biglang magi-explode siya diagonally forward, throwing a straight left habang gumagalaw. Ang punch at movement ay simultaneous, kaya ang kalaban ay hindi prepared. Ang expectation nila ay pag gumalaw ang boxer, mag-stop muna siya bago sumuntok. Pero si Pacquiao, ang movement ay part of the attack na. Pagdating niya sa range, hindi siya tumitigil. Tuloy-tuloy ang punches. Left straight, right hook, left straight ulit, right uppercut. Walang pattern na predictable. Walang rhythm na masusundan. Ang bawat combination ay improvised based sa reaction ng kalaban. At ang speed ng combinations ay sobrang bilis. May studies na nag-count ng punch output ni Pacquiao per round. Average niya ay 70 punches per round. Ibig sabihin, every minute ay may approximately 23 punches. Yan ay almost one punch every 2.5 seconds, non-stop, for 3 minutes. At yan ay average pa lang. Sa peak rounds niya, umabot siya ng 90 to 100 punches. Ang cardio requirement para doon ay insane, hindi lang physical cardio. Mental cardio din dahil bawat punch ay decision, bawat punch ay calculation. Hindi ka basta sumusuntok ng random. Iniisip mo kung saan yung opening, kung ano yung follow-up, kung paano yung footwork after. At lahat ng thought process na yan ay nangyayari in milliseconds. Yan ang level ng ring IQ ni Pacquiao. Ang Freddie Roach, trainer ni Pacquiao, ay may specific philosophy sa coaching. Ang philosophy ni Freddie ay, attack is the best defense. Hindi ka mag-aantay na umatake ang kalaban para mag-counter ka. Ikaw ang uunahing umatake at ang attack mo ay non-stop. Ang strategy ay overwhelm the opponent with volume. Kahit hindi lahat ng punches mo ay tumama ng clean, ang psychological effect ng constant barrage ay devastating. Ang kalaban ay mag-focus sa defense instead of offense. Ang brain niya ay nag-shift to survival mode. At kapag nasa survival mode na ang kalaban, dun ka magsi-capitalize. Dun mo lalabas yung power shots, yung liver shot, yung straight left sa chin, yung uppercut na mula sa baba. Ang training ni Pacquiao under Freddie ay designed for conditioning and speed. Everyday mitts work. Freddie ay nakahold ng mitts tapos si Pacquiao ay sumusuntok sa mitts in rapid combinations. Ang mitts work ay hindi lang for speed training. Ito ay for timing and accuracy training din. Dahil si Freddie ay gumagalaw ng mitts in unpredictable patterns, kaya si Pacquiao ay nag-a-adjust in real time. Yan ang reason kung bakit ang accuracy ni Pacquiao ay exceptional despite ng high output. Bukod sa mitts work, ang road work ni Pacquiao ay legendary. Every morning, 5 a.m. running. 10 kilometers minimum. Sa bundok, sa elevation. Ang purpose ng running sa elevation ay para i-increase ang lung capacity and red blood cell production. Ang high altitude ay may less oxygen. Kaya ang body mo ay forced to adapt by producing more red blood cells to carry oxygen more efficiently. At kapag bumaba ka na sa sea level, yung extra red blood cells ay nandyan pa rin, giving you advantage sa endurance. Yan ang scientific training method na ginagamit ng elite endurance athletes at ginagamit din ni Pacquiao. Bukod pa dun, strength and conditioning, weight training, core exercises, plyometrics, lahat yan ay part ng program niya at ang result ay visible sa performance niya. 12 rounds ng high-intensity boxing, kaya niya without significant drop sa output. Pero ang technical style ay hindi lang sa offensive and defensive techniques. Ang technical style ay may psychological dimension din. Si Mike Tyson ay master ng intimidation. Bago pa magsimula ang laban, ang presence niya ay nag-create na ng fear. Ang entrance niya sa ring ay iconic, walang robe, walang music, walang entourage,
Simpleng black shorts, black shoes, white towel sa balikat. At ang mukha niya ay walang expression. Ang tingin niya sa kalaban ay parang nag-i-evaluate kung paano siya papatayin. Hindi figuratively, literally. Ang interviews niya before fights ay puno ng violent imagery. May interview siya na sinabi niya, "I want to break his nose. I want to make his kids cry." Ang statements na yan ay hindi bravado lang. Yan ay psychological weapons. Yan ay designed para magplant ng doubt sa mind ng kalaban. At effective yan. May documented cases ng mga kalaban ni Tyson na nag-admit later na natatakot sila bago pa magsimula ang laban. Isa sa mga yan si Michael Spinks. Before their fight, si Spinks ay undefeated. Kampiyon siya. Pero pagdating ng fight night, kitang-kita sa body language niya na hesitant siya. At nung nagsimula ang laban, 91 seconds lang, tapos na. Knocked out si Spinks. Hindi dahil weak siya, kundi dahil mentally defeated na siya before the first punch. Yan ang power ng intimidation ni Tyson. Si Manny Pacquiao naman, opposite ng intimidator. Siya ay humble, friendly, smiley. Ang entrance niya ay festive, may music, may dancing, may entourage. Ang atmosphere ay celebration rather than war. Pero don't mistake humility for weakness. Ang mental toughness ni Pacquiao ay forged through decades ng poverty and struggle. Ang mindset niya ay hindi fear-based. Ang mindset niya ay faith-based. Siya ay deeply religious. Before every fight, nanalangin siya. At ang prayer niya ay hindi para manalo. Ang prayer niya ay para maging safe siya at ang kalaban niya. Ang mentality na yan ay rare sa professional sports. Karamihan ng fighters ay nagpipray para manalo. Pero si Pacquiao, ang concern niya ay safety. Yan ang level ng humility niya. Pero sa loob ng ring, ang humility na yan ay nagiging ruthless efficiency. Walang mercy, walang holding back. Ang respeto niya sa kalaban ay nag-ematerialize as full effort. Hindi niya iniinsulto ang kalaban by not trying hard. Ang respect niya ay through giving his absolute best, at ang best ni Pacquiao ay world class. Ang documented fights niya ay proof. Laban niya kay Oscar De La Hoya, ang betting odds ay against him. Si De La Hoya ay naturally bigger, mas experienced sa higher weight class. Pero ang nangyari, unanimous decision para kay Pacquiao. Dominated niya si De La Hoya. Laban niya kay Ricky Hatton, predicted na close fight. Ang nangyari, second round knockout. Laban niya kay Miguel Cotto, predicted na magsi-struggle si Pacquiao sa power ni Cotto. Ang nangyari, late stoppage para kay Pacquiao. Lahat ng predictions na against him, pinatunayan niyang mali. Yan ang mental fortitude niya. Yan ang unbreakable spirit niya. At ngayon tayo pupunta sa aspect na rarely discussed pero critically important. Ang stamina, ang conditioning, ang ability to maintain intensity throughout the duration ng laban. Si Mike Tyson, based sa documented fights and performance analysis, ay explosive sa first 3 to 4 rounds. Ang intensity niya sa early rounds ay parang volcanic eruption. Ang pressure niya ay overwhelming. Ang combinations niya ay coming non-stop. Ang kalaban ay walang time to breathe, walang time to think. Pero may pattern na nakikita sa majority ng fights niya. Pag umabot ng round 5 onwards, ang output niya ay bumababa. Ang movement ng ulo niya ay nag-slowing down. Ang combinations niya ay nag-simplify from 4-punch combos to 2-punch combos. Ang footwork niya ay nag-become more flat-footed. Bakit nangyayari yan? Dahil ang explosive style niya ay extremely energy-intensive. Ang peekaboo movement ay nangangailangan ng constant muscle activation sa legs, core, shoulders. Ang bob and weave ay nangangailangan ng repeated crouching and rising motion. Ang all-out combinations ay nangangailangan ng full-body coordination. Lahat yan ay nagdi-drain ng energy rapidly. At ang energy system ng katawan ay may limitations. May 2 primary energy systems, aerobic and anaerobic. Ang aerobic system ay using oxygen to produce energy, sustainable for long periods pero lower power output. Ang anaerobic system ay without oxygen, producing energy rapidly pero limited duration, usually around 2 to 3 minutes before fatigue sets in. Si Tyson ay heavily relying on anaerobic system for his explosive attacks. Kaya ang first few rounds niya ay insane intensity. Pero pag na-deplete na ang anaerobic reserves,
forced siyang mag-shift to aerobic system. At ang aerobic system, though sustainable, ay hindi kasing powerful. Kaya ang later rounds niya ay noticeable na mas low intensity. Documented yan sa laban niya kay Buster Douglas. First 4 rounds, si Tyson ay dominant. Pero rounds 5 onwards, si Douglas ay nag-start na ng comeback. Ang endurance ni Douglas ay mas better, kaya habang tumatagal ang laban, siya ang nangingibabaw. At nung umabot ng round 10, knocked out si Tyson. First knockout loss niya in his professional career. At ang primary factor doon ay fatigue. Pareho din sa laban niya kay Evander Holyfield. First fight nila 11 rounds. Habang tumatagal, mas bumababa ang effectiveness ni Tyson, kaya ang TKO ay favor kay Holyfield. Ang cardio weakness na yan ay identified weakness ni Tyson throughout his career. Si Manny Pacquiao naman ay opposite. Ang conditioning niya ay built for 12-round wars. Ang training regimen niya ay specifically designed to maximize aerobic capacity while maintaining anaerobic power. Paano? Through periodization training. Ang periodization ay dividing ang training into different phases, each phase focusing on specific attributes. Phase 1 ay base conditioning phase. Dito, high volume, low intensity, long runs, high rep exercises, building the aerobic foundation. Phase 2 ay strength phase. Dito, moderate volume, high intensity. Heavy weights, explosive movements, building power. Phase 3 ay speed phase. Dito, low volume, maximum intensity. Sprint work, mitts work, bag work, refining technique and speed. Phase 4 ay peaking phase. Dito, tapering volume, maintaining intensity, fine-tuning everything, avoiding overtraining, arriving sa fight night at peak condition. Ang systematic approach na yan ay result ng collaboration between Pacquiao's team, Freddie Roach for boxing technique, Alex Ariza, former strength and conditioning coach, for physical preparation, at various nutritionists and sports scientists. Ang result ay visible sa performance ni Pacquiao sa championship rounds. Round 10, 11, 12. Yan ang rounds na usually ang fighters ay tired na. Pero si Pacquiao, ang output niya ay hindi bumababa. Minsan, mas tumataas pa. Ang famous Pacquiao flurries usually nangyayari sa later rounds. Ang kalaban ay expecting na mag-coast na si Pacquiao, pero biglang mag-u-unleash siya ng 20-punch combination out of nowhere. Mentally devastating yan para sa kalaban. Physically nakaka-drain din. Kaya maraming instances na ang Pacquiao victories ay coming in the later rounds. Laban niya kay Antonio Margarito, ang turning point ay round 11. Margarito ay tough fighter, mahirap talunin. Pero round 11, si Pacquiao ay nag-explode, nag-accumulate ng massive damage. Laban niya kay Miguel Cotto, ang stoppage ay round 12. Cotto ay warrior, pero hindi niya kinaya ang sustained pressure ng full 12 rounds. Ang conditioning advantage ni Pacquiao ay tangible, measurable, documented. Ito ay one of his greatest weapons na often overlooked dahil hindi ito flashy, hindi ito one-punch knockout, pero ito ay systematic breakdown ng kalaban through sustained excellence. Pero may deeper reason pa kung bakit ganun ka-efficient ang cardio ni Pacquiao. Ang genetics niya ay may role. Studies sa Filipino athletes, particularly sa endurance sports, ay showing higher than average proportion ng slow-twitch muscle fibers at efficient oxygen utilization. Ang evolutionary theory behind this ay rooted sa Filipino history, archipelagic nation, fishing culture, agricultural labor. Ang ancestors natin ay adapted to sustained physical labor under tropical heat. Ang genetic adaptations na yan ay nagpipersist in modern populations. Hindi lahat, pero may certain individuals na genetically gifted sa endurance, at si Pacquiao ay likely one of them. Combined with scientific training, ang genetic gifts niya ay na-maximize to world-class level. Pero genetics alone ay hindi sapat. Kailangan din ng discipline, at ang discipline ni Pacquiao ay legendary. Walang cheat days sa training camp, walang shortcuts, walang excuses. Every single day, ginagawa niya ang kailangan gawin. Yan ang difference between good fighters and great fighters. Good fighters train hard. Great fighters train hard consistently for decades. At si Pacquiao ay nag-train ng consistently from his teenage years to his 40s. Yan ay more than 2 decades ng high-level training. Ang accumulated effect niyan
ay creating a physical machine na optimized for boxing. At ngayon, ang moment na hinihintay ng lahat, ang simulation, ang round-by-round breakdown ng hypothetical fight between Mike Tyson and Manny Pacquiao. Para maging realistic ang simulation na to, gagamitin natin ang documented data, statistical analysis, fighting patterns, at physical capabilities ng both fighters sa kanilang respective primes. Ang setting, standard boxing ring, 12 rounds scheduled, 3-minute rounds, 1-minute rest between rounds, professional boxing rules, official referee. Walang special rules, walang handicaps, pure boxing match. Round 1, opening bell rings. Si Tyson ay immediately nag-a-advance from his corner. Ang stance niya ay low, crouched, peekaboo guard. Si Pacquiao naman ay nagka-circle clockwise using footwork. First 30 seconds, puro range finding. Si Tyson ay nagtithrow ng jabs testing ang distance. Si Pacquiao ay nag-footwork, staying mobile. Walang major exchanges yet. Around 1-minute mark, mag-a-attempt si Tyson ng entry. Bob and weave motion, trying to close distance. Si Pacquiao ay nag-pivot out, throwing a quick straight left on exit. Ang punch ay landing pero walang significant damage dahil hindi full weight behind it. Si Tyson ay adjusting, cutting off the ring. Ang strategy niya ay eliminate yung space ni Pacquiao. Around 2-minute mark, successful entry ni Tyson. Nakapasok siya sa close range, throws a left hook sa body, right uppercut sa chin. Ang body shot ay landing clean. Si Pacquiao ay feeling the power. Immediately nag-C-clinch para mag-break yung momentum. Referee separates them. Remaining minute, si Tyson ay aggressive, trying to follow up. Si Pacquiao ay defensive, using footwork and movement to survive the round. Bell rings. Round 1 para kay Tyson. Landed the more significant punches. Pero si Pacquiao ay hindi hurt, just respecting the power. Round 2. Si Pacquiao ay coming out more active. Nag-adjust na siya sa movement ni Tyson. Starts throwing more punches, testing combinations. Si Tyson ay stalking, looking for opportunities to explode. Early in the round, si Pacquiao ay nag-unleash ng quick 4-punch combination. Right jab, left straight, right hook, left straight ulit. Only the first 2 land cleanly, but it's increasing his confidence. Si Tyson ay nag-counter, attempting big right hand. Ang punch ay missing dahil si Pacquiao ay already moved out. Around 90-second mark, exchange sa center of ring. Both fighters throwing simultaneously. Si Tyson lands a hard body shot. Si Pacquiao lands 2 headshots. Trade-off. Remaining half of round, si Pacquiao ay increasing volume. 40 punches thrown sa round na to, compared to 20 ni Tyson. Pero ang power shots ay mas marami si Tyson. Bell rings. Round 2 ay closer. Judges potentially split, pero slight edge pa rin kay Tyson based sa power shots. Round 3. Si Tyson ay attempting to finish early. Alam niya na kailangan niya tapusin before later rounds. Nag-i-increase ang aggression. Multiple entries, multiple combinations. Si Pacquiao ay absorbing pressure using clinches strategically. Around halfway through the round, danger moment. Si Tyson lands a solid right hook sa jaw ni Pacquiao. Ang impact ay visible. Si Pacquiao's legs ay slight wobble, pero ang recovery niya ay immediate. Holds on, clinches, referee breaks. Si Tyson ay sensing blood, rushes in for finish. Pero si Pacquiao ay experienced, knows how to survive. Uses movement, angles staying off the ropes. Final minute, nag-fight back si Pacquiao. Even though hurt earlier, throwing combinations pa rin. Ang heart niya ay showing. Bell rings. Round 3 definitely para kay Tyson. Significant moment with the right hook. Pero hindi na finish. Si Pacquiao survives. Round 4. Critical round. Si Pacquiao needs to establish himself or ang momentum ay tuluyan ng magiging Tyson. Comes out aggressive. Immediately throwing punches. Volume increases to 50+ punches sa round na to. Si Tyson ay starting to show slight fatigue. Ang head movement ay hindi na kasing active. Ang entries ay still dangerous pero less frequent. Si Pacquiao ay capitalizing. Lands multiple straight lefts, yung signature punch niya. One particular left ay landing perfectly sa chin. Si Tyson feels it. Hindi siya hurt badly pero respects it. Rest of round ay competitive, both landing shots. Bell rings.
Round 4 ay close pero slight edge kay Pacquiao based sa volume and activity. Round 5, turning point potential. Si Tyson's output ay noticeable na bumaba. 50% ng round 1 intensity na lang, pero still dangerous. Ang power ay nandyan pa rin. One clean shot pa rin ay possible knockout. Si Pacquiao ay nag-gain confidence. Ang footwork niya ay more fluid. Ang combinations niya ay more varied. Starts going to body more, targeting Tyson's midsection. Liver shots, solar plexus shots. Accumulated damage ay nagsistart. Si Tyson ay trying to time a big counter, pero ang timing ni Pacquiao ay excellent. Always moving after throwing, not staying in pocket. Round 5 ay clearly para kay Pacquiao. Higher output, better movement, effective body work. Round 6, si Pacquiao ay now in rhythm, 60+ punches thrown. Si Tyson ay down to 25 punches. Ang cardio advantage ay showing clearly, pero si Tyson still has experience. Hindi siya nagpi-panic. Conserving energy, picking spots. Lands one solid uppercut halfway through round. Pero isolated shot lang yun. Ang overall control ay kay Pacquiao. Ang confidence niya ay building. Round 6 para kay Pacquiao. Scorecards potentially evening out. Maybe 3-3 or 4-2 Tyson depending sa judges. Round 7 to 9, ang pattern continues. Si Pacquiao ay controlling pace through volume and movement. Si Tyson ay still landing occasional big shots, pero not enough to turn tide. Ang accumulated body work ni Pacquiao ay taking effect. Si Tyson ay breathing heavier. Ang defensive movements ay slower, pero ang danger niya ay nandyan pa rin. One uppercut, one hook. Pwede pa rin mag-change ng everything. Pero statistically, as rounds progress, ang probability ng Tyson knockout ay bumababa habang ang probability ng Pacquiao decision win ay tumataas. Round 7, 8, 9 ay 3 rounds para kay Pacquiao based sa activity and effective punching. Round 10 to 12, championship rounds. Dito usually nag-separate ang great from good. Si Pacquiao ay hindi showing fatigue. Ang output niya ay maintained, some rounds even higher. Si Tyson ay visibly tired, pero ang pride niya ay nandyan. Hindi siya susuko, fighting back kahit exhausted. Ang heart niya ay showing, pero ang effectiveness ay drastically reduced. Ang punches niya ay nawawalan na ng snap. Si Pacquiao ay boxing smartly, hindi nag-risk, sticking to game plan, using jab straight left movement, accumulating points. Bell rings end of round 12, both fighters standing. Went the distance. Walang knockout. Walang stoppage, goes to judges' scorecards. Based sa round-by-round analysis, ang most likely scorecard, 115, 113 or 116, 112 para kay Pacquiao. Close fight sa first half pero clear advantage sa second half. Unanimous decision para kay Manny Pacquiao. Pero ang senaryo na yan ay based sa assumption na both fighters sa optimal condition, si Pacquiao successfully surviving early rounds, at walang lucky punch na nag-end ng laban prematurely. Ang reality ay pwedeng totally different. Pwedeng round 2 pa lang may super clean uppercut si Tyson, instant knockout. Pwede ding round 5 may perfect liver shot si Pacquiao, stoppage. Ang beauty ng boxing ay ang unpredictability. Kahit gaano ka-detailed ang analysis, ang actual fight ay may element ng chance. Ang one lucky punch ay pwedeng baguhin ang lahat. Kaya ang simulasyon na ginawa natin ay most probable scenario, hindi guaranteed outcome. Pero based sa pure statistical analysis, physical attributes, stamina data, fighting patterns, at historical performance, ang advantage sa 12-round fight ay kay Manny Pacquiao. Pero ang advantage na yan ay hindi overwhelming. Ito ay razor-thin margin dahil ang one-punch power ni Mike Tyson ay ever-present danger throughout lahat ng rounds. Pero may important question pa na kailangan sagutin. Ano ang legacy ng dalawang fighters na to beyond the hypothetical fight? Si Mike Tyson revolutionized heavyweight boxing. Bago siya, ang heavyweight ay puro big, slow guys na nag-rely sa size lang. Si Tyson proved na pwedeng mas maliit ka, pero mas mabilis, mas technical, mas aggressive. Ang influence niya ay nag-inspire ng next generation ng fighters na mag-develop ng similar peekaboo style. Ang intimidation factor niya ay nag-create ng blueprint para sa psychological warfare sa boxing. At ang comeback story niya after prison
after losses ay testament ng resilience. Hindi siya perfect, may flaws siya, may controversies, pero ang impact niya sa sport ay undeniable. Siya ay cultural icon na lumalampas sa boxing. Siya ay representation ng raw power, danger, excitement. Si Manny Pacquiao naman revolutionized pound-for-pound boxing. Bago siya, ang general belief ay hindi ka pwedeng maging dominant across multiple weight classes without losing effectiveness. Si Pacquiao shattered that belief. Naging template siya for modern fighters na nag-aim ng multiple division titles. Ang national pride na dala niya sa Pilipinas ay immeasurable. Every time lumalaban siya, ang buong bansa ay tumitigil. Crime rate bumababa during his fights dahil lahat ay nanonood. Ginawa niya ang boxing na aspirational sport sa Pilipinas. Thousands ng batang Pilipino ang nag-start ng boxing dahil inspired sila sa kanya. At beyond boxing, ang political career niya, philanthropy work niya, ay extending his legacy. Siya ay representation ng Filipino dream, mula sa kahirapan umabot sa pinakataas na antas through hard work and dedication. Ang dalawang leyenda na to, kahit hindi sila nag-meet sa ring, ay connected through ang universal language ng boxing. Pareho silang galing sa mahirap na background. Pareho silang gumamit ng boxing as escape from poverty. Pareho silang naging world champions against all odds. Pareho silang nag-inspire ng millions. At pareho silang proving na ang boxing ay hindi just about physical attributes. Ito ay about heart, determination, courage at willingness to face your fears inside that ring. Ang laban na hindi nangyari ay nananatili as eternal debate. At ang debate na yan ay okay. Dahil ang debate keeps their legacies alive, keeps people talking, keeps new generations discovering their fights, analyzing their techniques, appreciating their greatness. Kaya sa huli, sino ang mas malakas? Ang sagot ay depende sa context. Sa terms ng pure physical power at one-punch knockout capability, si Mike Tyson. Sa terms ng speed, volume, conditioning, at ability to win long fights, si Manny Pacquiao. Sa terms ng intimidation and psychological warfare, si Tyson. Sa terms ng inspirational story at underdog spirit, si Pacquiao. Both fighters ay greatest sa kani-kanilang domains. At ang comparison na yan ay hindi about disrespecting one para i-elevate yung isa. Ito ay about appreciating both for their unique contributions sa sport. Ang boxing ay mas rich, mas exciting, mas meaningful dahil sa both of them. At tayo, as fans, ay blessed na nakita natin ang prime years nila kahit sa different eras. Ngayon tanong ko sa inyo mga kaibigan, sa tingin nyo ba kung talagang nangyari ang laban na to sa alternate universe, ano ang feeling ng Pilipinas pag nanalo si Pacquiao? O ano ang reaction natin pag natalo siya pero nag-fight siya ng bravely hanggang end? O kung kayo ang judge ng laban based sa analysis na nabasa nyo, kanino nyo ibibigay ang desisyon? Komento nyo sa baba. Gusto naming marinig ang inyong thoughts, inyong opinions, inyong emotions. Dahil yan ang essence ng boxing fandom, hindi lang panonood ng laban, kundi pag-uusap about laban long after it's over. Share nyo rin ang video na to sa mga kaibigan ninyong boxing fans. Mag-subscribe para sa more deep dive analysis ng boxing history, techniques, at Filipino pride sa sports. At remember, win or lose, ang tunay na laban ay ang pag-step inside that ring despite the fear. Ang tunay na courage ay ang willingness to face an opponent na possibly mas malakas, mas malaki, mas dangerous. At both Tyson and Pacquiao exemplified that courage throughout their careers. Yan ang reason kung bakit sila legends, hindi lang dahil sa wins, kundi dahil sa kung paano nila nilabanan ang bawat laban na parang last fight nila. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Laban lang Pilipinas. Mabuhay ang boxing!